Good morning. Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan kanina dinanap natin ang pananalangin, pakikisa sa awitin. Kumbaga, ang lahat ng ating saloobin, lahat ng ating kahinaan, mga pagkakasala, at mga kalilingan ay maiparating natin sa Diyos. Kumbaga, tayo po yung nagsasalita, ang Diyos po yung nakikinig. At dito naman po sa ikalawang bahagi, na kung saan, ito yung tinatawag na panangaral ng salita ng Diyos o Ebanghelyo. Na dito naman po, ang Diyos ang nakipagsalitaan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo o aral. Tayo naman po ngayon ang tagapakinig. Ngayon po, sa mga baguhan, ang ginagawa po natin dito, pinapahayag natin una ang pananaral ng salita ng Diyos. Kasi po ang karamdaman ng tao dalawa lang. Karamdaman pisikal at karamdaman spiritual. Ang karamdaman pisikal, ito po yung mga diferensya sa ating katawan. Bunga ng ating sariling kapabayaan. Na hindi natin naingatan ang ating buhay, kung ano-ano yung kinakain natin na bawal. Minsan po hindi na nagiging balanse ang ating katawan, kaya bumibigay, nagkakaroon po ng karamdaman physical. Ang karamdaman spiritual, ito naman po yung kahinaan natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, kinakailangan nating ibigay yung hinihingi ng Diyos na walang iba yung kapahinahan ng ating kaluluwa. Sa makatuwid, ang paggalang sa Sabat, kung makapagsimba man lang tayo para sa ating sariling kaluluwa, para mayroon tayong katatagan at malabanan natin ang mga pagsubok, ang mga tukso, ang mga kahinaan, karuwagan, at ano-ano pa mang bagay para maging malakas tayo at malagpasan natin ang dumarating sa ating mga pagsubok. Ngayon po, bigyan natin buhay ang mensahe ayon sa unang aralin. Sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang sa 24. Sabi nito, kaya't ang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya ay kanyang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Ngayon po, kung mapansin po natin dito, habang ang ating dakilang Panginoon ay nangangaral at nagpahayag ng salita ng Diyos, gumawa ng himala, nagpakain siya ng tinapay sa karamihan. Halos 5,000 lalaki ang nakabusog at marami pang natira. Ngayon po, dahil po sa ginawang milagro ng ating dakilang Panginoon, sila po ay nag-usap-usap. Para ano? Para ipanyag ang ating dakilang Panginoon. Nalalaman nila na ayon sa ipinapahayag sa kanila ng mga kasulatan, na meron paririto na walang iba, siya ang magtuturo sa kanila tungo sa Diyos na maglalapit sa kanila. Dumaan sa kanila si Juan Bautista, naging halimbawa o isang tanda para sa pagsisisi ng kasalanan. Pero meron pa siyang itinuturo na nasa likuran niya. Sa makatuwid bagay,
Siya ang mas higit na may kapangyarihan na sinabi ni Juan Bautista na kahit ako man, wala akong karapatan maging tagabitbit ng kanyang sandalyas. O kahit panali man lang. Sa makatuwid, ito na nga yung kinikilala ngayon ng mga Hudyo na gumagawa ng himala sa gitna nila. Sa makatuwid bagay, yung nagpagaling ng may mga karamdaman. Una, ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos at nagpagaling ng karamdaman. Yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakarinig, yung mga pilay nakalakad, yung patay na buhay sa makatuwid, ang ating dakilang Panginoon lamang ang gumawa noon. Kaya ngayon, ang usap-usapan ng mga tao na ito na ang propetang paririto sa sanlibutan. Kaya sabi dito, nang napaghalata nga ni Jesus na sila'y nagsisilapit at siya'y agawin upang sila'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. Ngayon po, kung mapapansin natin, yung karamihan ng tao, gusto siyang itanyag para gawing hari. Pero bang ating dakilang Panginoon tumakas? Naging mapag-isa siya sa bundok. Bakit po ginawa niya ng ating dakilang Panginoon? Para patunayan na ang kanyang pag-ahari ay hindi sa sanlibutan ito. Ngayon po, kung mapapansin natin, bakit ayaw ng ating dakilang Panginoon itaas ng mga tao, parangalan ng mga tao, sapagkat ang kaharian niya ay walang katapusan, walang hanggan. Ibig sabihin, ang paghahari dito sa ibabaw ng sanlibutan ay merong hangganan, merong limitasyon, may katapusan. Katulad na lang ng ibinibigay ngayon ng mga titulo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Halimbawa, pagiging isang doktor, abogado, inhinyero, o kung ano pa man na ibinibigay pang sanlibutan, yan ay natatapos lamang sa oras na dumating na ang huling hininga o kamatayan ng isang tao. Kaya po, hindi po ginawa ng ating dakilang Panginoon tanggapin ang parangal ng tao, kundi ang hinihingi niya walang iba, kilalanin lang siya. At tayo ngayon nandirito sa pagsunod sa kanyang kalooban at pagkilala sa kanya bilang hari. Anong klaseng hari? Walang iba, hindi kinikilala lang natin sa pangalan, kundi nararamdaman natin sa buong nating pagkatao na siya ang naghahari sa ating mga puso. Siya ang nangunguna sa bawat pagpapasya natin, sa bawat paggawa natin, sa bawat pagsunod natin. Marahil nandiyan ang mga aral o salita ng Diyos, pero minsan, kung sabihin natin, sumusunod ako sa kalooban ng Diyos, pero taliwas doon sa aral o turo ng ating dakilang Panginoon, hindi po siya pwedeng gawing iisa, sapagkat magkasalungat po ang isipan at ang puso. Kaya kailangan po natin manahan muna sa pagkahari ni Kristo nang sa ganon masunod natin ang kanyang kalooban. Kasi sinasabi niya, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya anong pag-apuhap natin sa paghahanap buhay, sa mga gawain at kung ano pa man pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi po nananahan diyan ang kapagkumbabaang ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon, na hindi niya tinanggap ang parangal na pansanlibutan, kundi naging mapagpakumbaba siya at ayaw niyang ilagay sa kanya bilang isang nasa kalagayang tao ang tinatawag na karangalan. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya at napasa bundok na nag-iisa. Bakit ginawa niya kung nag-iisa at hindi niya isinama ang kanyang mga alagad? Marahil
para ang kanyang pagpapasya, siya lang ang siyang gagawa at kasama ang kanyang ama. Bakit iniwan niya ang kanyang mga alagad? Sapagkat pwede bang maka-influensya sa kanya? Na sige na, tanggapin mo na ang tangal ng mga tao. Pero dahil nga, ang pinagtitiwalaan lamang ng ating dakilang Panginoon, ang kanyang ama. Kaya siya'y tumakas sa mga karamihan at napasa bundok. Ganyan po dapat ang ginagawa ng isang tao sa oras na mayroong kabalisahan, mayroong mga problema, mayroong dinaranas na mga pagsubok. Ang gawin natin, sikapin natin maging mapag-isa. Lumapit tayo kay Kristo. Siya'y tanungin natin at makipagtalastasan tayo sa Kanya. Sapagkat ituturo niya sa atin ang tamang daan upang hindi tayo maligaw. Yan po ang ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon. Kaya hindi po siya naligaw, kundi nasunod niya pa rin ang kalooban ng kanyang ama. Kasi naging mapag-isa po siya. Ang ama ang nagturo sa kanya upang kanyang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapakumbabaan ang kanyang ministeryo dito sa ibabaw ng lupa. Sabi dito, at ng tinahapunan ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat. At nagsilulang sila sa isang daong at kanilang itinawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga at hindi dumarating sa kanila si Jesus. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hangin humihimit. Nang sila nga ay mga kagapit na ng 25 at 30 statue, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At lumalapit sa daong at sila'y nangahintakutan. Datapwat sinabi sa kanila, ako nga, huwag kayong mga takot. Ngayon po, kung mapapansin natin, yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, may pagpupusigi para hanapin ang ating dakilang Panginoon. Sa pagkatuwi, yung pagpunta ng ating dakilang Panginoon sa bundok, lingid po yun sa kaalaman ng kanyang mga alagad. Para ano? Para subukin niya ang kanyang mga alagad kung meron ba silang gagawing aksyon o pagpapasya sa kanilang mga sarili. Dahil nga nakitaan nila ang ating dakilang Panginoon na siya'y nagpapahayag ng may kapangyarihan, may authority o kapamahalaan sa makatuwid. Ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon nagtitiwala na lang sa Kanya. Kaya ang ginawa nila, iniwan nila yung karamihan, sumakay sila sa daong at hinanap nila ang ating dakilang Panginoon. Pero napagkatalastas ng ating dakilang Panginoon na siya'y hinahanap, kaya siya na mismo ang lumapit sa ibang paraan. Hindi siya lumapit ng daong kung sasakyan man para lapitan ang mga alagad, kundi ang kanyang sarili lamang, ang kanyang mga paa na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, isa itong makapangyarihan gawa na wala sino man sa silong ng langit ang makagagawa niyon maliban lamang sa pinagkalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang buktong na anak na walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ang senaryo po dito, nung mawala ang ating dakilang Panginoon, ang kanyang mga alagad hinanap siya. Naghanap sila ng taong, yung 12 sumakay doon at napasa lao na hinahanap ang ating dakilang Panginoon. Ang ating dakilang Panginoon naman lumapit sa kanila. Sila'y nahintakutan. Sa makatuwid, naghari ang pagiging isang tao sapagkat ang takot ay taglay na ng tao. Yan po ay isang kahinaan ng tao, ang takot.
Pero anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? Huwag kayong magtakot. Sapagkat siya po ay nagpapawi ng takot. Kaya kung tayo man po dumarating sa mga pagkakataon, natatakot tayo, pinaghihinaan ng loob, alalahanin natin ang palaging sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Huwag kayong magtakot. Sa makatuwid ang ibibigay niya sa ating kapanatagan ng ating pag-iisip, ng ating kaluluwa. At ito po ang magtuturo sa atin ng daan nang sa ganun na malalaman natin na bagamat umiira sa atin ang takot, palagi po siyang nandidiyan, nagpapaalaala sa atin na alam natin na kaya tayo nakakapagpasya ng tama, nakapaggagawa ng tama, nakapagsusunod ng tama dahil palagi po siyang naririyan sa ating paligid. Tinuturuan niya tayo kung paano natin malabanan ang mga dumarating sa ating kahinaan sa ating mga buhay. Bagamat mayroong unos na dumarating, yan ay bahagi lamang ng pagdadaanan ng tao. Pero yan po ay malalagpasan natin kapag tayo po ay umiral sa atin ang katatagan ng loob at pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon. Lahat ng mga bagay na yan ay atin pong malalagpasan. Katulad din ng karamdaman. Kung ang karamdaman ay bahagi lamang ng pagdidisiplina o palo bilang isang itinuturing na anak, kinakailangan paluin, katulad ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, na kapag minsan hindi na nasusunod ang kalooban ng kanyang ama, ang pagpalo po ay isang pagmamahal. Kung itinuturing tayo ng Diyos sa kanyang mga anak, kapag tayo na nagkakamali, dinaranas natin ang palo. Ang palong yan, ito na yung karamdaman daladala natin upang sa ganun, gaano man tayo makasalanan sa harapan ng Diyos, tayo po ay nakapagsasabi, Diyos ko po, mahabag ka sa akin, pagalingin mo ako. Bigyan mo mula ako ng kalakasan upang makapagpatuloy ng aking buhay at magawa ko pa ang mga itinakdamong dapat kong gawin habang ako'y nabubuhay. Yan po ay isang pagpapahalaga. Katulad din ng pagpapahalaga ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. Nabagat iniwan niya, hinanap siya, pero siya'y lumapit dahil alam niya, nararamdaman niya sa kanyang sarili na kailangan siya ng kanyang mga alagad, lalong-lalo na wala siya. At habang tinatahak ang dagat, mayroong unos na dumarating. Kaya po, kung mapapansin natin, palagi pong nandyan ang ating dakilang Panginoon sa oras ng panangailangan. Hindi niya po tayo pababayaan. Ang gawin lang natin, meron tayong aksyon, katulad na ginawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, na nagpasya para hanapin ang ating dakilang Panginoon. Lalapit po siya sa sino mang naghahanap sa Kanya. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya ang ating mga buhay. Manalig tayo sa Kanya at ipagsadyos natin kung ito man mga dinaranas natin ay parte lang ng mga ganasin sa buhay upang matuto tayo, upang maunawaan natin ang tunay na kahalaga ng buhay. Kung wala si Kristo, wala pong saysay ang ating mga buhay. Kaya kailangan natin siya. Ang pagdako natin sa templo, isang paraan para hanapin siya. Nandyan lang siya. Tinitingnan ang bawat isa sa atin kung ano ang laman ng ating mga puso, kung hinahanap lang ba natin siya dahil kailangan natin siya, o hinahanap natin siya bilang tagapagligtas ng nag-iisa nating kaluluwa. Kaya po natin dakilang Panginoon, nung lumapit sa kanila, ang salitang huwag kang mangatakot, isang pagpapalakas sa isang taong nasa kalagayan ng kahinaan, nasa mga pagsubok, nasa mga karamdaman. Kung iiral po ang sa atin ng takot, wala pong mangyayari. Sabi nga,
ang takot, ang kaugnay, parusa. Kaya ang gawin natin, pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon. Meron tayong karamdaman, marami ng doktor ang pinuntahan. Napunta tayo dito dahil sa pagtitiwala na tayo gagaling. Na tayo magkakaluban ng panibagong buhay na muling makapagpatuloy dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sino yung nagsasabing huwag kang matakot? Sabi niya, ako na sa makatuwid bagay, wala nang iba, ang anak ng Diyos, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Pagpapatuturo o pagpapatunay na hindi po lumapit ang ibang nilalang o ibang tao man, kundi ang Diyos mismo ang nagsasabi, huwag tayong mga takot. Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong at pagdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Kaya ang ginawa ng mga alagad, pinasakay nila ang ating dakilang Panginoon sa daong. Ngayon po, pakiramdaman natin ang presensya ni Kristo sa oras na ito. Ito ngayon yung daong, itong templong ito. Pakiramdaman natin na tinitingnan ang puso ng bawat isa sa atin kung ano ang mga salubin, kung ano ang mga hangarin, ang mga minimithi. Kung tayo ba gusto nating magtagumpay, malalaman natin si Kristo po ang nakakakita at nakakakilala ng ating mga puso, ng ating mga kaisipan, kung tayo po ay may katapatan sa Kanya. Sabi nito, ng kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayog ng dagat, na do'y walang ibang daong kundi isa. At hindi lumulag sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Sa makatuwid, naiwan po ang ating dakilang Panginoon. Kaya man ay may mga daong na nagsilating na mula sa Tiberias, malapit sa dako na kanilang pinainan ng tinapay, pagkatapos ng mga pagpasalamat sa Panginoon. Nang makita nga ng karamihan na wala rin si Jesus, di ang kanyang mga alagad man ay nagsilulan sila sa mga daong at nagdating sa Kapernaum na hinahanap si Jesus. Kaya po, kung mapapansin natin, yung mga tao na pinakain niya ng tinapay at nangabusog, hinahanap din ang ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, yung pagpapagal ng ating dakilang Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, nagkaroon po ng bunga. Sa makatuwid, hindi lang 12 ang naghanap sa ating dakilang Panginoon, kundi pati yung iniwan niya. Ang tanong, bakit hinahanap nila ang ating dakilang Panginoon? Dahil lang ba sa sila ay nangabusog, naibsan ang kanilang gutom, o hinahanap nila dahil meron pa silang mga daladalang kabigatan sa kanilang buhay na makukuha lamang nila ang kapanatagan ng kanilang pag-iisip sa piling ng ating dakilang Panginoon. Sa panahon ko ngayon, hindi natin makikita ang ating dakilang Panginoon. O nakita man. Pero kapag ninanamnam natin ang bawat ibanghilyo o aral o salita ng Diyos na tinatanggap ng ating mga tainga at pinagninilay-nilayan ng ating puso at isipan, mararamdaman po natin ang presensya ni Kristo. Kaya kung tayo man po ay may mga kabigatan sa buhay, sabi nga ng mga matatanda, mabigat na nga ang bitbit, ayaw mo kang ibaba. Bitawan na natin yan. Kundi ang bitbitin natin, ang pamatok na binibigay ni Kristo, walang iba ang salita ng Diyos. Ipamuhay natin sa ating pagkatao. Gawin natin ang kanyang mga aral, ang kanyang turo. Sundan natin ang yapak na ginawa niya, ang halimbawa ng kapakumbabaan, ang halimbawa ng pagsunod sa mga hula ng mga propeta,
patungkol sa kanyang magiging buhay o ministeryo na kanyang daranasin. Yan po ang mga halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon na dapat nating sundan. Kung siya ay pinutya, kukutyain din tayo. Kung siya ay pinaratangan, prinsipe ng demonyo, pararatangan din tayo sapagkat sumusunod tayo sa kanyang yapak. Ang gagawin lang natin, tayo po ang nakakaalam, nakakatalos na ating ginagawa ay sang-ayon sa katotohanan, sa kalooban ng Diyos, sa turo ng Espiritu Santo, na nananahan sa bawat isa sa atin. Gawin natin kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo maliligaw. Sapagkat lahat ng kanyang mga aral, lahat ng kanyang mga kautusan, itinuro niya na. Susundan na lang natin ang mga yapak ng ating dakilang Panginoon upang sa ganon magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Huwag natin hanapin si Kristo dahil may natanggap tayong biyaya, kundi hanapin natin si Kristo, pasalamatan muna, hindi pa man natin hinihiling, meron na tayong tinanggap. Ano po yun? Yung buhay na pinagkaloob sa atin sa buong maghapon, wala tayong karamdaman. Pagpapala na po yun. Yung makatapos tayo ng pag-aaral, pagpapala na po yun. Yung maghapon, wala tayong naging kaaway, walang naging problema dumating sa ating buhay, pagpapala na po yun. Kaya tawagan natin si Kristo, hindi lang sa pangangailangan na tayo may karamdaman ngayon, kundi dahil sa buhay na binibigay sa atin na matatag pa tayo ngayon sa kabila ng karamdaman niya. At ang karamdaman niya, ang nagturo lang sa atin nang sa ganon makarating tayo sa simbahan sapagkat pangangailangan na natin ang kagalingan ng ating mga karamdaman. Kaya kung tayo man ay narito sa book na ito, ipagkatiwala lang natin sa kanya ang ating mga buhay at ituturo sa atin ng ating dakilang Panginoon ang pamamaraan upang masunod natin ang kanyang kalooban ayon sa mga aral na ating mga natututunan. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating mga kahilingan, karahingan, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Sa ngalan ng Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.